Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, O Ama, sa oras na ito at muli mo pong nadatnan ng bawat isa sa amin na nagtatapat at naglilingkod sa iyo. Samahan mo po kami, Ama, sa oras na ito at nawa, Panginoon, ang aming mga gagawing pagpupuri at pagsamba ay maging kalugod-lugod sa iyo. Marami po kami dapat hilingin sa iyo, O Ama, subalit kapos ang aming mga labi upang sambatin ang lahat ng mga bagay. Kaya ang mga bagay na hindi sambit ay dagdag namin dalangin. Mangyari po ang kalooban mo at wagan sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Awitin po natin ang What a Friend We Have in Jesus. What a friend we have in Jesus.
Atin pong ihanda ang ating mga sarili sa pagbasa ng salitan. Kapag kayo at ang mga anak ninyo ay manunumbalik kay Yahweh upang buong puso at kaluluwang sundin ang kanyang mga utos na aking binabanggit sa inyo ngayon, kahahabagan niya kayo at ibabalik sa magandang kalagayan. Titipunin niya kayo muli mula sa mga bansang pinagtapunan sa inyo at muli kayong pasasaganain. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit nang maghari ang Diyos, kaya't magsisi na kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan, paniwalaan ninyo ang magandang balita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, kami po ay patuloy nagpapasalamat sa iyo. Muli ay binigay mo ang pagkakataon upang kami ay makadako sa iyong bahay dalanginan, upang kami, Panginoon, ay makapagpuri, lalo tigit ay makapaglingkod sa iyong banal na pangalan. Hiling at dalangin namin, Panginoon, ay ang pagpapala, gabay ng iyong banal na Espiritu sa bawat sa amin, lalo tigit, Panginoon, sa magbabahagi sa amin ng iyong mga banal na salita. Puspusin mo nga po siya, Panginoon, ng iyong mga banal na Espiritu, upang ang kanya ibabahagi, manggaling lamang sa iyong banal na kalooban. Kami, Panginoon, na makikinig, ay puspusin mo rin ang iyong banal na Espiritu upang aming mapapakinggan. Ay magamit naman namin, Panginoon, sa paghayo namin sa ibabaw ng salibutan at maging kalasag din naman namin sa pakihamok namin sa aming pong mga kaibigan at lalo tigit ay ang kapamilya. Panginoon, kapayapaan at pawang kapurihan lamang ang maghari sa umagang ito hanggang sa kami makatapos ng aming pong gawain na naukol sa iyong banal na pangalan. Mga bagay na ito, Panginoon, ay aming pinagpapasalamat sa iyo, pinapanalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.
Hello po. Ayan, mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kami po ang ilan sa mga bumubuo po ng Christian Youth Fellowship nung amin pong kapanahunan. At ang dahilan po kung bakit kami naririto ay dahilan po sa binisita po namin ang isang dati pong taga Maribeles nung siya'y kabataan din na naging bahagi po ng Maribeles Church of Christ na nagpakita din po ng kasipagan sa panahon po ng kanyang paglilingkod. Bago po siya nagtungo sa Manila Bible Seminary, isa po siya sa mga naging tagapanguna po ng CYF. Kaya bilang paggalang, pag-alaala, ay nagpapasalamat po kami na naging bahagi po si Brother Ricky Omega sa Liliw Church of Christ. Salamat po sa inyong lahat. At sa umaga pong ito ay magbibigay po kami ng isang hindi po tangi, kundi isang awit na mayroon pong awit ng panalangin at panata. Sapagkat bilang pag-alaala po na alalahanin natin na yung pananampalataya po natin ay hindi po pang sarili, kundi meron po tayong pananagutan na tagubilin na ipamana din natin sa iba. Marami po tayong mga kapatid na naglingkod, nagsakripisyo, nagbuwis ng buhay, nagtapat sa pananampalataya. At dahil po sa kanilang katapatan, naririto po tayo, ipinagpapatuloy natin ang pananampalatayang Kristiyano. Magandang umaga po sa inyong lahat.
By the grace of God, kami po yung ibang kabataan na nakasama ng camp, and hindi lang po kami sumama ng camp para matuto, kundi para iwasan yung mga at makaiwas sa mga makabundong problema. And day by day, marami po kaming natutunan at realization na nararanasan at nararamdaman. And natutunan po namin na mahalin namin yung sarili namin at huwag hayaang i-define kami ng ibang tao. Natutunan po namin at pinarealize po sa amin na madaming realidad na problema sa isang pamilya, pero may purpose si Lord kung bakit kami nilagay sa pamilya na yun. And natutunan po namin mag-set ng boundaries nang okay lang humindi sa mga tao to protect our heart and choose peace. Natutunan po namin overall na i-surrender lahat ng pain, ng tears, and ng imperfections na nararamdaman namin sa buhay. Natutunan namin na okay lang maging mahina at umiyak dahil at this moment, mas lalo kaming pinapalakas ni Lord. Nakita namin dito yung tanging sandigan namin na kaya kaming yakapin sa oras ng kalungkutan. And behalf of all the campers, we want to express our gratitude to thank everyone who became part of our camp. Maraming salamat po sa pagsuporta physically and financially. Kulang po ang salitang salamat sa inyo. Pero because of all of you po, nagawa po yung camp na to. Maraming salamat po sa pagbubukas ng puso sa oras na kumakatok po kami sa inyo. Salamat po sa pagpapagamit ninyo kay Lord para po i-share yung blessings ninyo. To all camp staff, to all pastors, maraming salamat po sa paggabay sa amin since day one. Maraming salamat po sa effort and time na nilaan niyo po para magawa po itong camp na to. Thank you for pouring our hearts, and ngayon po, hayaan niyo po kaming awitan kayo ng team po ng camp namin na Tanging Sandigan.
God be the glory po. Good morning po mga kapatid. Wala pa man po ang ating sermon ay alam ko pong busog na po tayo sa mga mensahe. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At yung pong ating mga kabataan ay siyam po yung tumanggap sa Panginoon eh. At galing po yun, at 10. 2 po sa Atimona at 1 po sa Magdalena. Yung pong kanilang inawit ay original composition po ni Sister Joanna at ni Pastor Friday. Oo, di ba? Pang ano na no? Pwede nang pang international eh. Oo. Abangan niyo po sa Spotify. Ilalagay po na talaga nila yon doon. At mapapakinggan po ninyo at the comfort of your homes. Kapag pakiramdam po ninyo, kayo po ay nabibigatan, pakinggan ninyo na meron tayong sandigan. Ang kampo na yon ay binago po natin. For many years, ang takbo natin, activities, spiritual, para bang pagtuturo lang, tinuturuan. But this time, sinip po natin for pagbibigay kalayaan sa mga bata na makita ang kanilang mga sitwasyon. Dangan po na kami po ni Pastor Justin ay nasa counseling direction. It is one of the direction that also gusto naming dalhin sa church at sa mga kabataan that our mental health is important, our situation in life is important, na minsan sa paninindigan natin bilang isang church, nakakalimutan nating maging totoo sa ating mga sarili, na tanggapin yung anuman yung mga pinagdadaanan natin. And that's what Jesus really mean, na makapag-foster po tayo ng isang church, hindi lamang magkakapatiran, kundi nagdadamayan, hindi lamang sa panahon na masigla, maging sa panahon ng kahinaan, paring magkwento at magsabi ang ating mga kapatid na hindi natin sila nahuhusgahan, kundi tinatanggap po natin. Yun po ang Panginoon. Amen? So isa po yun sa direksyon na nais nating puntahan sa ating pong pananampalataya. Also, I want to acknowledge din po yung mga taga Maribeles na kumanta. Kanina tinitingnan ko yung Facebook ko. Alam po ba ninyo that 15 years ago ay ako po ay naging speaker ninyo sa inyo pong church. Nag-conduct po kami ng leadership seminar sa Bataan, ang ICCM. At after po noon, Sunday, kumalat po kami sa mga churches sa Bataan. Ako po ang napa-assign sa inyong church. 3rd year pa lang po ako noon sa Bible School. Nagturo po ako ng grace. So that was 15 years ago. So masaya po ako na makita po muli kayo. And of course, ay pupunta po tayo sa ating pong topic. Pinag-aaralan po natin ang ating paninindigan. For through all the years, we will talk about our doctrines. At nandito po tayo sa April and May, kung saan pag-uusapan natin ang kaligtasan. Ano ba ang tinuturo ng Biblia? At paano natin ito may sasabuhay? Last Sunday, pinag-usapan po natin about faith. Ang pananampalataya na kung saan ay importante sa pagkilala sa Panginoon. Pero marami magsasabi, faith is enough. Well, actually, faith is not just believing, it is life. According kay Santiago, ang paniniwala ay hindi lamang, o pananampalataya, ay hindi lamang natatapos sa paniniwala sa Diyos. Ito'y nagre-resulta sa buhay. Kadugsong ang pagsisisi, kadugsong ang pagbabautismo, kadugsong ang pagpapatuloy sa Panginoon. So hindi lang siya natatapos na, I believe in God. Kasi kung lahat tatanungin tayo, lahat tayo naniniwala sa Diyos. Pero ipinapamuhay ba ang pananampalataya? So kadugsong ng hakbang ng pagkaligtasan, yung ating pong pag-uusapan sa
Umaga pong ito. At walang iba ito kundi repentance o pagsisisi. Sino po dito ang alam ang salitang pagsisisi? Taas ang kamay. Ngayon, pag-uusapan natin to ng mas malalim. Okay? Repentance o simula ng pagbabalik sa Diyos. Pag sinabi natin pagbabalik o repentance o pagsisisi, simula ito ng hakbang o buhay, paglalakbay, journey, pabalik sa Diyos. It is not a one-time experience. It is a continuous process sa pagbabalik natin sa Diyos. So pag naririnig natin ang salitang pagsisisi, siguro ang laging pumapasok sa atin, humingi ng tawad. Pag sinabi mong ako, sorry Lord, ako'y nakagawa ng pagkakamali, nakapagsalita ako ng ganito, naging ganito ang buhay ko, ayun na yun. Diba? Nag-sorry tayo kay Lord. O minsan ang isip natin pag narinig natin ang salitang pagsisisi ay pagkakaroon ng guilt feeling. Yung guilty ka, ay, hindi ko dapat ginawa yun, parang regretful. Okay, guilt. Ay, yun na daw ang pagsisisi. Pero alam niyo po ba na ang pagsisisi, pag pinag-usapan natin sa Biblia, ay malalim ito. Ang pagsisisi ay malalim kung ating pag-aaralang maigi ang sinasabi sa Biblia. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin nito? There are two things that I want to share this morning. Number one, the biblical meaning. Sa Biblia, pag narinig po natin ang salitang pagsisisi, ang ibig sabihin po nito ay hindi paghingi ng sorry. Uulitin ko po, kasi minsan, akala natin, pag sinabing repentance, mag-sorry ka, hingi ka ng tawad. Higit po doon. Parte, ang paghingi ng tawad, pero ang pagbabalik, ang pagsisisi sa Biblia ay pagbabalik loob sa Diyos. Pwede kang magsisi, pero hindi ka babalik sa Diyos. Tama? Maraming mga taong ganun. They felt sorry for what they have done. Halimbawa, nakagawa ka ng pagkakamali sa asawa mo, sa pamilya mo, o sa isang tao, hihingi ka ng sorry. But right after you have received forgiveness, hindi ka naman nagbago. That is not repentance or pagsisisi pag pinag-usapan natin ang Biblia. Because in the Bible, kapag ikaw nagsisi, kailangan bumalik ka sa Diyos. Kasi hindi magiging ganap ang iyong pagsisisi kapag hindi ka bumalik sa Panginoon. And the message of God, the invitation of God, simula lumang tipan hanggang bagong tipan, hindi nagbabago. Handa po ninyo? Sa panahon ng mga propeta, panahon ng mga hari, panahon ng pagpasok ni Juan Bautista, anong sigaw ng mga propeta? Magbalik loob kayo. Magsisi kayo, magbalik loob. Natapos ang mga propeta, pumasok ang bagong tipan, and the same message ang pinoproclaim ni John the Baptist. Magsisi na kayo at magbalik loob. So ang kaligtasan natin ay nag-uumpisa sa pagsisisi at pagbabalik loob sa Panginoon. Binasa sa atin kanina ng ating matatanda, ang Deuteronomy 30 verse 2 and 3. Kapag kayo at ang mga anak ninyo ay manunumbalik kay Yahweh, sabihin nyo nga po, manunumbalik. Ibig sabihin, there is a point of time na ang bayan ng Diyos umalis sa Kanya. And we have to admit, meron din po mga panahon na tayo po'y umaalis sa Diyos. Tama? Yung nakakalimot ka na. Hindi po yung hindi sumisimba. Kasi pwedeng sumisimba ka, pero umalis ka sa Diyos. Iba ang ginagawa mo sa iyong buhay, iba ang nagiging pamumuhay mo. Kay Yahweh, upang buong puso't kaluluwang sundin ang kanyang mga utos na aking binabanggit sa inyo ngayon. Kahabagan niya kayo at ibabalik sa magandang kalagayan. So the calling, sabi sa Old Testament, bumalik kayo kay Lord. Kasi kaya kayo nalalagay sa hindi magandang sitwasyon, it's all because of your disobedience to God. Pinili niyong umalis sa Diyos eh. Pero kung kayo babalik, magsisisi, at kayo susunod sa kanyang mga utos, ilalagay kayo sa magandang kalagayan. Titipunin niya kayong muli mula sa bansang pinagtapunan sa inyo at muli kayong pasasaganahin. Sa Old Testament, the word repentance o bumalik sa Diyos is the word teshuvah. At ginagamit na ito ng mga prophets, ito yung word na sinisigaw nila, the word teshuvah. Na ang ibig sabihin, bumalik kayo. Maglakbay ulit kayo pabalik sa Diyos. Reminiscing yung kanilang pagbabalik o paglalakbay mula sa Ehipto papunta sa Panginoon, sa Promised Land.
Ang sabi ng Panginoon sa kanila, you have to go back. Balikan ninyo kung saan kayo umalis. Meron dapat kayong journey na gagawin. Ito ang pangunahing mensahe ng Diyos sa lumang tipan gamit ang kanya mga propeta. Journey o pabalik sa Diyos. Dati, ang mga buhay ninyo, kung paano tayo magsalita, kung paano tayo mag-handle ng relationship, kung paano tayo mamuhay sa trabaho o negosyo, palayo sa Diyos. Pero ang panawagan, kapag kayo'y nagsisi, babalik na kayo doon sa tamang pamumuhay. Amen? So hindi lang siya basta naghingi ka ng sorry, Lord, sorry po, kumupit ako kahapon. Lord, sorry po, nandaya ako kahapon. Lord, kahapon po, nang apak ako ng ibang tao. Sorry po ha. Hindi, kinabukasan, wala ka namang ginawa. When you say you are sorry or you are repenting to God, hindi ko na po uulitin yun. Unti-unti kong babawasan ng bisyo, unti-unti kong tatanggalin ang kasalanan, babalik na po ako sa iyo. Yun po ang ibig sabihin ng pagsisisi. Amen? Maliwanag po. So sa lumang tipan, yun ang panawagan ng Diyos. Actually, hindi sila pinapagalitan ng Diyos. Ini-invite sila ng Diyos. And that same invitation, ngayon, tinatawag po tayo ng Diyos. Hindi ho nagagalit ang Diyos sa atin. Inaantay tayo ng Diyos at tinatawag niya tayo, anak, balik ka na sa akin. Iwan mo na ang mga mali mong buhay kasi kaya ka nahihirapan dahil malayo ka sa akin. Magsisi ka na at bumalik ka sa akin at bibigyan kita ng buhay. It is an invitation. That's hindi po condemnation, hindi pagja-judge, pag-aanyaya ng Diyos na bumalik tayo sa Kanya. Hinihimok tayo ng Diyos na bumalik sa Kanyang harapan. So kapag tayo nagsisi, ito po ay tuloy-tuloy na proseso ng pag-aayos, pagbabago at pagbabalik loob sa Panginoon. It is not a one-night process. Marami naman sa atin, di ba, nang tumanggap sa Panginoon, na meron tayong mga ginagawang hindi tama. Yung po bang kayo na bautismuhan at umahon, pag-ahon po ba ninyo ay mabait na kayo? Hindi nyo na po ba nagagawa yung mga bagay na hindi maganda? Hindi na po ba kayo nakakapag-isip ng pangit? Hindi po ba't araw-araw tayong bumabalik sa Panginoon? That is the journey. Repentant heart. Araw-araw sinusuri natin ang ating mga sarili kung tayo ba ay nakakabalik talaga sa Panginoon. Kaya aking pong ini-encourage kayo, tingnan ninyo ang inyong mga sarili. Ako ba talaga ay nagsisi? O nagsalita lang ako sa Diyos ng sorry? Pero hindi ko naman ibinabalik ang aking kalooban. Sa bagong tipan, ito ang sinabi ng Marcos, binasa din sa atin kanina. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon. Malapit nang maghari ang Diyos. Kaya magsisi na kayo, talikuran ang inyong mga kasalanan. Maganda yung word na ginamit, yung salitang talikuran. Ibig sabihin, dati ang direksyon mo dito. Okay? Palayo sa Diyos. Pero kapag ikaw ay nagsisi, tatalikod ka na. At ang iyong mga hakbang na gagawin sa iyong buhay, pabalik sa Panginoon. Paniwalaan ninyo ang magandang balita. The Greek word, kasi Griego na sa bagong tipan, ay ang salitang metanoia. At alam niyo po kung anong ibig sabihin ng metanoia? Pagbabago ng isip o pananaw. Maganda, no? Paghaluin natin yung teshuba tsaka metanoia. Yung teshuba, balik ka sa Diyos. Pangalawa, habang bumabalik ka sa Diyos, kailangan bago na ang perspective o pananaw mo. Dati, okay lang sa yung sigarilyo. Dati, okay lang na niloloko mo ang asawa mo. Dati, okay lang na sinisigawan mo ang mga anak mo. Dati, okay lang na hindi sumisimba. But because you have repented, nagsisi ka, pinapalitan mo na yung pananaw mo. Hindi pala tama yun. Amen? Kasi may mga tao, humihingi ng tawad, pero hindi nagbabago ng pananaw. Patawad dahil nasigawan kita, pero dapat intindihin mo ko. Kasi hindi na ako magbabago. Mali po yun. Kasi ang pagsisisi, hindi ka lang humihingi ng tawad, binabago mo ang iyong pananaw. Mali pala ito. At hindi ko na dapat ito ginagawa dahil nakakasakit ako, ito hindi ka nalulugdan ng Diyos at nakakasakit ako ng ibang tao. So ang pagsisisi ay higit po ito sa salitang sorry. Ito'y pagbabago ng buhay,
pagbabago ng isip at pananaw. Kaya malinaw ang binanggit ni Apostol Pablo sa Roma 12 na ang totoong pagsamba ay nagsisimula sa pagbabago ng isip. Be transformed by the renewing of your mind. Doon daw nag-uumpisa ang pagsamba. Nakatulad ng binabanggit ni Brother Jerry that our spiritual act of worship is not the service itself, but our lifestyle. Binagong pananaw. Yung bago na yung pagturing mo sa pamilya mo, sa trabaho mo, bago na yung attitude mo sa pagdadrive, bago na yung way of handling your finances, handling conflicts or problems, nagbago ka na. Yun ang ibig sabihin ng pagsisisi. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magbagong isip ka na. So paano ito ginagawa? Inaayos o binabago natin ang ating mga maling paniniwala? Mga kapatid, meron po ba sa inyo may mga prinsipyo o paniniwala sa buhay na alam naman ninyong hindi galing sa Diyos? Paano nyo tinatratong asawa nyo? Biblical po ba? Mga anak ninyo, ang inyo po bang parenting style, galing po ba sa Lord o inyong sarili? Pag po may umaway sa inyo, paano nyo ina-handle? What is your belief? Ano pong tingin ninyo sa mga gumawa na hindi maganda sa inyo? Kaaway? O dapat mahalin? May mga prinsipyo at pananaw tayo sa buhay na hindi ho maka-Diyos, kundi makamundo. Na imbis na espiritu, pride ang umiiral. Ang sabi ng Biblia, kapag nagsisi ka, yung mga maling pananaw mo sa buhay, papaltan mo. Maling pananaw sa pera, maling pananaw sa relasyon, maling pananaw sa buhay, sa kalusugan, at sa paglilingkod sa Panginoon. When you come into repentance to the Lord, yung mga pananaw na makasanlibutan, papalitan natin ng mga pananaw na galing sa Bible. Pananaw natin sa kasalanan, marami siguro sa atin, okay lang naman gumawa ng kasalanan kasi patatawarin naman ako ng Diyos. Hindi pagsisisi yun. Kasi kung nagsisisi ka talaga, ang tingin mo dapat sa kasalanan, isang bagay na dapat mo nang tanggalin sa buhay mo. Anong pananaw ninyo sa Diyos? Hingian ba? Pag kayo nagsisi, Lord, papalitan mo ang pananaw mo. Lord, hindi pala ikaw hingian lang. Ikaw pala dapat ang aming buhay. Meron man kami o wala. Changing principles, changing mindset into what God has in store to us. Ang bansang Israel, noong lumang tipan, kaya sila nawalay sa Diyos, ayaw nilang umagri kay Lord. Gusto nila silang masusunod. Pero ang sabi ng Panginoon, kung babaguhin ninyo yung inyong pananaw, babalik kayo sa akin, magiging masagana ang inyong buhay. So pagbabago ng pananaw sa tao, meron po ba kayong mga tao pag nakikita ninyo, hindi nyo gusto? Once na kayo po ay nagsisi, papalitan po ninyo ang inyong pananaw sa tao at mga nangyayari sa inyong pong buhay. Changing of mind, changing of life. That is repentance. Amen po? So ang pagkakaroon ng parehong isip katulad ng Panginoong Yesus na nagdadala ng bagong buhay. So in short, ang pagsisisi sa Biblia ay pagiging aware. Ulitin ko po, pagiging aware na may mali tayong nagagawa at lumayo tayo sa Diyos. Ibig sabihin, hindi ka naman hihingi ng tawad kung hindi mo alam na may mali ka. Kaya alam niyo po, ang isang taong ma-pride, hirap na hirap pong bumalik sa Diyos. Bakit? Kita na niyang mali, hindi pa rin niya matanggap-tanggap na mali ang kanyang ginagawa. Tama po? Di ba, minsan, hirap na hirap. Ang pinakamahirap daw sabihin ng isang tao na nababalot ng pride ay yung salitang sorry. Kasi imbis na sorry ang sabihin, paninisi ang kanyang gagawin. Kaya ako lang naman nagawa ito kasi ganyan ka. Walang acknowledgement of sin. If there is no acknowledgement of sin, there is no repentance. And if there is no repentance, walang pagbabalik loob sa Diyos. Kaya mga kapatid, kailangan natin ng totoong pagsisisi. Be aware and acknowledge na may mali po tayo. Pangalawa, pagtitigal ng maling behavioral patterns. Minsan kasi nagsusorry tayo kasi, sorry dahil natapik kita, sorry kasi may nagawa akong parang physical. Pero nakalimutan natin baguhin yung ating pag-uugali. Sorry dahil nagalit ako, sorry dahil nainggit ako,
Sorry dahil ganito ang iniisip ko palagi. Pag humihingi tayo ng tawad, hindi lamang yung ating mga actions ang inihingi natin ng tawad, kundi yung ating mga behavioral patterns. Bakit mo nagawa yun? Galit ka kasi. Bakit mo nagawa yun? Kasi hindi mo makontrol ang iyong emosyon. Ihingi din natin ng tawad ang ating mga behavioral patterns. Ito din ay paniniwala na kapag humingi ka ng tawad, papatawarin ka ng Diyos, babaguhin ka ni Lord, at ililigtas mula sa parusa ng kasalanan. May mga tao kasi na hindi nagiging mabait sa kanilang sarili. Humingi ng tawad, pero parang pinaparusahan pa rin niya ang kanyang sarili. Sapat na po ang kaparusahan ng ating Panginoon na siya'y namatay doon sa krus. Once na humingi tayo ng tawad at binago ang ating buhay, we claim the forgiveness from the Lord. Ito din ay pagbabalik ng lordship ng ating buhay kay Jesus. Pag nagsisi ka, hindi na ikaw ang masusunod sa iyong buhay, kundi ang ating Panginoon. So yun po yung una. The biblical meaning, ang pagsisisi pala ay higit sa sorry. Tama po? Pangalawa, at huli, pag-alis sa luma at pagtanggap ng bago. Bakit importante sa kaligtasan ang pagsisisi? Sapagkat ito ay nagpapakita ng pag-alis ng luma at pagtanggap ng bago. Bakit? Ano po bang ibig sabihin nun? Sa Lucas 15, tanda po niyo yung istorya ng prodigal son? Yung prodigal son umalis. Ang ganda ng story. Umalis. Parang tayo, lumayo sa Diyos. Ibang naging lifestyle niya. Ang sabi niya, na-realize niya, mali yung ginawa ko. Acknowledgement. Babalik na ako sa tatay ko. So nag-journey siya pabalik. Dati, lumayo siya sa ama, pero ibinalik siya sa pagmamahal ng ama. Kaya po importante ang pagsisisi sa buhay natin dahil ang pagsisisi ay pagbabalik sa atin sa piling ng isang mapagmahal na ama. Marami sa atin kailangan ng pagmamahal ng Diyos. Pero alam niyo po, ang anong humahadlang kung bakit natin hindi matanggap yung pagmamahal ng Diyos? Ayaw nating bumalik sa Kanya. Ayaw nating tanggapin na kailangan natin ng pagmamahal ng Diyos. So sa Lucas 15, itinuro na ang pagsisisi ay nagbabalik sa atin sa pagmamahal ng Diyos. Amen? Sino po dito ang gustong maramdaman ng pagmamahal ng Diyos? Taas ang kamay. Okay, magsisi tayo. Huwag tayong maging ma-pride. Let us come to the Lord in our humility. Number 2, nagdudulot ito ng pagpapatawad. 1 John 1:9, subalit, kung kayo'y ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Sino daw ang pinapatawad ng Diyos? Ang mga taong nagpapahayag ng kanilang kasalanan. Ang tanong, kung ikaw ay hindi nagpapahayag ng iyong kasalanan, ikaw ba ay patatawarin? Kaya siya kasama sa step of salvation, sapagkat paano mo patatawarin ang isang taong hindi naman humihingi ng tawad? Paano ka makakabalik sa Diyos kung iyong pananaw ay hindi ka naman naliligaw sa Diyos? Paano mo sasabihin ikaw ay may mali kung ang tingin mo naman sa iyong sarili ay walang pagkakamali? Napaka-importante ng pagsisisi. Dahil yung malamang mga nagsisisi, ang binibigyan ng pagpapatawad. That's the Apostle John saying, if you confess, if you acknowledge, if you say that you are wrong, and you have to come back to God, and you are really, really sorry, doon we will receive forgiveness. Alam niyo po, ang pagpapatawad ay hindi lamang tungkol sa Diyos. Halimbawa, nagkamali ka, Lord, sorry po, hindi ko na po uulitin. Tandaan po ninyo na ang paghingi ng tawad ay hindi lamang sa Diyos, kundi dun sa mga taong naapektuhan ninyo. Once you come to the Lord, at alam mong may mga tao kang naapakan, nasaktan dahil sa iyong ginawa, you must also confess your sins to them. Humingi ka din ng tawad dun sa mga tao na nasaktan mo dahil sa iyong pagkakasala. Humingi ka ng tawad sa Diyos at sa mga tao na iyong nasaktan. At ito ang pangako, mga kapatid, patatawarin ka ng ating Panginoon.
Sabihin mo sa katabi mo, patatawarin ka ni Lord. At once na tayo humingi ng tawad at pinatawad na ng Diyos, ito ay nagdudulot ng pagbabago. Pagbabago na nagmumula sa puso, hindi lang outward. At mula sa pagiging kaaway ng Diyos, tayo ngayon ay anak niya. May restoration. Dati malayo tayo sa Diyos, kaaway tayo ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan, but because we repent and we have received forgiveness from our Lord Jesus, tayo po ngayon ay mga anak niya. Isipin niyo yung pagbabago ng relationship. Stranger, kaaway, into children of God. At alam niyo po, hindi lang relasyon natin sa Diyos ang nagagamot po ng pagsisisi. Marami ho mga tao, magkakapatid, mag-asawa, magkamag-anak, magkaibigan, ang layo sa isa't isa na pwedeng ibalik ng salitang pagsisisi. Kung tayo hihingi ng tawad, kung tayo magpapakumbaba, walang anumang alitan ang hindi kayang maayos. Katulad ng ating relasyon sa Diyos, na nag-invite ang Diyos na tayo humingi ng tawad, ibabalik din tayo sa piling ng ating Panginoon. Amen? Aalisin ng Diyos ang guilt feeling. At yun ang mensahe ng pagpapatawad. As we close, naunawaan natin ang pagsisisi. Anong dapat natin gawin? Number 1, mga kapatid, be honest with God. Huwag kang magtago. Huwag kang magkunwari. Maging totoo ka sa Diyos. Kung alam mong meron kang hindi ginawang tama, hindi naman natin maloloko ang Diyos eh. Aminin mo sa Kanya. At isuko ang iyong mga ginawa, pati na rin ang ating mga ugali. Okay? Be honest with God. Number 2, confess. Banggitin ko ano mismo ang gusto mong ihingi ng tawad. Minsan kasi pag humingi tayo ng tawad, Lord, sorry po doon sa mga nagawa kong kasalanan kanina. Mga kapatid, be specific. Ano bang ginawa mo? Kumupit ako ng ganito. Nagsalita ako ng ganito. Nagtanim ako ng ganito. Be specific. Bakit? Though alam ito ng Diyos, confession or being specific with your confession to God, nire-reveal nito kung sino ka. At kung ano yung mga bagay na dapat baguhin sa iyong buhay. Humingi din ng tawad, hindi lamang sa Diyos, pati sa mga tao na nasaktan natin. Why? It shows our responsibility. Kamali ka eh. So be responsible. Humingi tayo ng tawad sa mga taong nasaktan natin. Pangatlo, be teachable. Kung ikaw humihingi ng tawad at nasa journey ka pabalik sa Diyos, hayaan mong ituwid ka. So minsan may mga sasabi sa'yo, baguhin mo na ito. May mga tao kasi humingi ng tawad pero ayaw magpo-correct. Ano? Be teachable. Hayaan mong ituwid ka kung nagkamali ka. Kailangan ng pagpapakumbaba upang makatanggap ng pagtutuwid. At last, change direction. Yung dati na palayo sa Diyos ay dapat pabalik na sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ang mensahe ng mga propeta at ang mensahe ng bagong tipan ay patuloy na isinisigaw sa bawat isa sa atin. Magsisi na tayo sapagkat naandito na ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pag-aaral namin tungkol sa pagsisisi. I'm inviting po Panginoon ang aming mga kapatid na mayroong mga dalahin sa kanilang mga buhay, na mayroong po mga guilt feeling to come into repentance. Kami man po'y matagal ng Kristiyano, kami man po'y bisita, pero nabibigatan na kami sa aming pong dinadala. Mga burdens, pagsisisi ng mga tao sa amin, judgment because of all our wrongdoings. Pero ikaw, Panginoon, hindi mo kami ginajudge. Pero kami po'y iniimbitahan mo. Namatay ka para sa aming mga kasalanan. At sabi mo sa amin, patatawarin mo kami. Kung kami lang ay magiging honest sa'yo, kung ibibigay lang namin ang aming mga pagkakamali sa'yo, ay willing ka kaming baguhin, ilagay sa magandang buhay, maging payapa, at mamuhay ng tama sa iyong harapan. Salamat po sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus.
Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. At tayo po'y aawit ng isang awit ng panawagan. Ang mensahe ng kaligtasan ay nananatili. Magsisi na kayo at magbalik loob sa Panginoon. Kung meron man po dito ang wala pa sa Panginoon at di sinusuko ang kanyang kasalanan, maaari kang lumapit sa unahan at tanggapin mo ang ating Panginoong Jesucristo bilang iyong tagapagligtas. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Patuloy po tayong nananawagan. Baka meron pang hindi nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Bumalik na tayo sa Diyos. Malapit na ang kanyang pagbabalik. Yes. Palakpakan po natin ang Panginoon. Chorus. Isa pang koro. Baka meron bang gusto magsisi mula sa kanilang mga kasalanan at tanggapin ang bagong buhay, pagkakaloob ni Jesucristo. Ay, Jesus, dulog na. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At may dalawa po tayong kapatid na hindi nagdalawang isip na isuko ang kanilang buhay. Mga kapatid, nais ko lamang po kayong tanungin. Sister, brother, sasagot lamang po kayo ng opo at opo at hindi kung hindi bilang pagpapahayag or confession of our faith. Sa inyo po bang paglapit dito sa unahan, kayo po ba ay naniniwala na tanging si Jesucristo lamang ang ating tagapagligtas? Kayo din ba, katulad ng ating mensahe, ay handang tumalikod sa inyong mga kasalanan at magbalik loob sa ating Panginoon? Handa rin ba kayong sumunod sa Diyos hanggang sa tubig na bautismo na simbolo ng ating kaligtasan? At buong buhay ba ninyo ay paglilingkuran ninyo ang ating Panginoon? Pagpalain kayo ng Panginoon. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nandito po ang aming dalawang kapatid na nagsuko, nagsisi mula sa kanilang mga kasalanan. Katulad ng iyong mga mensahe, ito po ay unang hakbang pabalik sa iyo. Igagawad mo, Panginoon, sa kanilang kapatawaran at ang bagong buhay. At simula ngayong araw na ito, unti-unti mo silang gagabayan sa tulong ng banal na Espiritu sa bagong buhay na papunta dyan sa langit. Kaming mga nakasaksi ay naway maging instrumento bilang kapatid sa pananampalataya sa kanilang paglago at sa bagong buhay na ito. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang... Amen po.
Atin po pakinggan ang naukol sa banal na hapunan. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo, noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin nito bilang pag-alala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito ay pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito. Kaya nga ang sino mang kumakain ng tinapay at uminom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ang tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at uminom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at uminom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahina at sakitin ang marami sa inyo at may ilang nangamatay na. Pagpapala sa bawat isang kanyang banal na salita. Tayo manalangin. O dakilang Diyos na lumamakapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa mga sandali pong ito ay muli kaming mag-aalaala ng iyong kamatayan doon sa krus, na imbis ng ang bawat isa sa amin ang magkaroon ng kaparusahan na siyang mapako doon dahil sa kasalanang amin nagawa, ang iyong anak ang nagbata upang ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng katubusan. Narito, Panginoon, ang tinapay at ang saro na larawan ng kanyang kamatayan. Kaya, Panginoon, bago po kami tumanggap ng tinapay na ito, alam namin, Panginoon, na kami ay nagkaroon ng mga pagkukulang at pagkakasala sa nakaraang mga araw, o kung hanggang sa mga sandaling ito, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay may tinataglay na kasalanan, kami, Panginoon, ay taos-pusong humihingi ng kapatawaran upang sa magkaganon, Panginoon, ay maging karapat-dapat ang bawat isa sa amin sa aming pagtanggap. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na siya sa atin ang aming mga sarili upang sa magkaganon, may dulog sa iyo ang mga specific na kasalanang nagagawa namin bago namin tanggapin ang tinapay at ang saro. Ang pagpapala mo, Panginoon, ang patuloy namin hinihiling na pagkakalob mo sa amin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.
nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Yesus na siya rin na nagsabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Purihin ng Diyos ang Diyos pagpapabasa at pagkaadinig ng kanyang mga salita. Tayo muling manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, muli po kaming nagtataas ng tinig ng pagpupuri at pagpapasalamat sapagkat nilo mo dakilang Diyos na sa umagang ito, narito ang iyong mga anak muli nakatapos ng pananambahan tuwing unang araw ng Salinggoy, nakikita mong naglilingkod ang bawat isa sa amin. Pagpapasalamat din, Panginoon, sa nakaraang mga araw na naramdaman namin, Panginoon, ang iyong pag-iingat. Inilayo mo kami sa anumang uri ng sakuna. Inilayo mo kami sa masasamang tao. Inilayo kami sa mga kalamidad na pwedeng mangyari sa amin. Kaya lahat, Panginoon, ng ito ay muli namin pinagpapasalamat sa iyo. Dagdag din namin dalangin, Panginoon, ang katuwaan at kagalakan, ang pagpapasalamat namin sa nasaksihan naming malaking gawain ng iyong banal na iglesia dito sa Liliw, ang youth camp. Maraming salamat, Panginoon, sa mga lingkod na ginamit mo. Yung Team Kape na binigyan ng panahon talaga ang pag-aabyad ng pagluluto sa mga pagkain kinain ng mga campers, sa mga staff na nasaksihan ko, Panginoon, ng kanilang pagsisikap upang sa magkagayon
ay matulungan ang mga kabataang ito na makakilala at mapalalim ang kanilang relasyon sa inyo po, Panginoon. Walang katumbas na halaga dakilang Diyos ang 13 kaluluwang tumanggap sa iyo, Panginoon. Kaya ito ay magiging lesson sa amin na sa susunod na panahon ng muling pagkakamp ng mga kabataan ay lalo namin dadagdagan, Panginoon, ng pagtulong at pagbibigay sapagkat alam namin na ang mga kabataang ito ang siyang papalit sa amin sa damang panahon upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng katiwasayan ng pag-iisip na makita ang iyong banal na iglesia na lalakad na kagaya ng nakikita namin dito. Ganyan din, Panginoon, dagdag namin dalangin ang mga kapatid naming nanggaling sa iba't ibang mga lugar. Ang grupo ng kapatid na Lerma na galing sa Maribeles, nakita namin na iningatan mo sila na nakarating dito sa iyong lugar dito sa Liliw, kung paano mo sila pinatnubayan na nakarating dito na ligtas. Ganyan din, Panginoon, ang dalangin namin na patnubayan mo sila na makarating sa dako ng Maribeles. Ganyan din, Panginoon, ang pamilya ng kapatid na Noli Mayo, ang mga leader mo, Panginoon, sa dako ng Atimunan. Narito, Panginoon, ang aming kagalakan kasama ang kanyang ama at ang kanilang iba pang mga kasamahan. Nadadating ang panahon, Panginoon, na sila ang siyang mamamahala tuugit ng banal na iglesia doon sa dako ng Atimunan. Patnubayan mo ang kapatid na Noli sapagkat alam namin, Panginoon, na siya ay abala bilang isang konsyal ng bayan ng Atimunan. Magampanan pa rin niya, Panginoon, ang tunay na paglilingkod sa bayan ng Atimunan. Gayon din, Panginoon, ang paglilingkod sa iyong banal na iglesia upang sa magkaganon maging huwaran siya ng mga membro na tumanggap sa iyo sa dako ng Atimunan. Sa mga aming paghahanap buhay sa kinaumagahan dakilang Diyos, alam namin napapatnubayan mo kami sapagkat lagi kami nakakapit sa iyo. Sa mga personal naman mga kadahilanan at panalangin namin, tingnan mo ang mga puso't isipan ng bawat isa sa iyong mga anak na nandito. Inihibik namin ang lahat ng mga bagay na ito. Datapat ang iyong kalooban na mangyari at ang hindi ang sa amin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Panginoon. Sumainawa ang kagandahang loob at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Kristo. Amen. Thank you for watching. We are glad that you were with us in worshiping God. Please continue to share the word and live out the word. For more updates and daily inspirational messages, please follow all of our social media accounts. We are on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Everything is at Liliw Church of Christ, 1904. Thank you and God bless.